Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asrarul salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pangungulila. Opo mga kapatid sa Islam, bata pa tayo ay nagkaroon na tayo ng ganitong damdamin. Nangungulila po tayo sa pagmamahal at pag-aaruga ng ating mga magulang. Para tayo'y mapansin, para tayo'y alagaan. Kaya po, itong damdamin na ito mga kapatid, kapag ikaw nakatikim ng matinding ang damdamin at nawala, ay mangungulila talaga ang tao. Kaya lahat ng mga naranasan, kapag ito'y lumayo o kaya nawala ang mga taong nakasama niya na nagbibigay sa kanya ng halaga o kaya kalinga, ang tao ay nangungulila talaga. Kaya sa Islam mga kapatid, dapat alam na alam mo kung paano mo ito pamahalaan. Kaya meron nga sa time ni Prophet Muhammad Sallam, meron siyang nakita ayon sa hadith na inulat ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, na merong dumating sa mensahero sallallahu alaihi wasallam na mga bihag at merong babae mula sa mga bihag na naghahanap. At nang natagpuan niya ang kanyang sanggol sa mga bihag, kinuha niya ito at saka inilagay sa kanyang dibdib at ipinasuso. Sinabi sa amin ng mensahero ni Allah SAW, sa palagay ba ninyo, itatapon kaya ng babae ito ang kanyang anak sa apoy? Aming sinabi, hindi, sumpa man kay Allah. Hindi niya kakayaning itapon iyon. Kaya't sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, para kay Allah ang mas maawain sa kanyang mga alipin kaysa sa ito sa anak niya. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya tingnan niyo pangungulila ng isang magulang. Kaya hinahanap-hanap niya talaga ang kanyang anak. Kaya ibig sabihin, likas po yan sa mga tao. Sa bilang mga magulang. Paglaki ng mga anak, hindi na nila pinapansin magulang na, doon naman sila sa kanilang mga anak. Kaya ganun talaga ang takbo ng buhay mga kapatid. Kaya ang pagiging pangungulila na ito, nagiging kasabihan na ito dati ng mga Arabo. At lagi natin itong marinig sa hadith. Katulad na sinabi ni Prophet Sallam sa kay Muad bin Jabal, sabi niya, "Thaqilat ka ummuk ya Muad." Sabi niya, naway mangulila ang iyong ina sa iyo, o Muad. Tingnan niyo mga ekspresyon nila dati. Kung ano pa mangulila, ibig sabihin hanap-hanapin ka ng iyong ina, o Muad. Kasi si Muad sa hadith na ito, nagtanong siya dito Nagtanong siya, bakit ang dila, yun ang magdadala o kaya isubsob ang mga tao sa impyerno. Kaya sinabihan siya ng propeta, naway mangulila ang iyong ina sa iyo, Muad. Hindi isusubsob sa apoy ang mga tao sa kanilang mga mukha maliban sa mga bunga ng mga dila nila. Ayan. Kasi nga, yun ang mga kapatid. Ibig sabihin, alam na alam ng Islam, ang ating reliyon, kung ano ang ganitong damdamin mga kapatid. Lalo na kapag merong nawala o kapag namatay ang mahal natin sa buhay. Kaya sa pagkontrol, sa pagpamamahala, maganda ang ipinayo ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Katulad ng nabanggit ng Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sinabi ng Allah, mga yaong dinatnan ng sakuna ay sabihin nila, katiyakan tayo ay pag-aari ni Allah at sa Kanya rin tayo manunumbalik. Kaya't mapapasa kanila ang mga papuri buhat sa kanilang Panginoon at kahabagan at magkagayon sila ang mga napatnubayan. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ganun na ganun tayo para makontrol natin ang sobrang pangungulila, lalo na mahal mong tao na yan. Tapos, nasanay ka na siya nandyan, nasanay ka na sa kanyang pagmamahal at pag-aaruga. Hindi mo yan hawak ang buhay, kapatid. Kailangan bumalik talaga sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga tayo po ay lillah. Ibig sabihin, pag-aari ni Allah. Kasi hindi mo yan hawak. Hindi yan siya kasangkapan. Kahit kasangkapan pa yan, kahit tao pa yan, kailangan maglaho talaga yan sa iyong piling. Kaya, kapag ikaw Muslim, alhamdulillah, naniniwala sa Quran, ito talaga ang lumalabas. Unang mababanggit mo, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kasi nga, sa bawat hiwalayan dito sa mundo, buhay man o namatay, o kaya umalis, o kaya iniwan ka, dito sa mundo, isa lang po yang pansamantala na kailangan mong tiisan. Kaya, ganun na ganun ang ating buhay, mga kapatid. Kahit nga ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nangungulila rin sa kanyang lugar. Meron nga sinabi dito, at Ibn Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Makkah, ma atyabaki min baladin, wa ahabbu ilayya walawla an qaumi akhrajuni min ma sakantu gayruk. Sinabi inulat ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, ikaw ang pinakamaganda mula sa lupain at pinakakaibig-ibig sa akin. Kung hindi lamang sana ako pinalayas ng aking kababayan sa iyo, hindi na ako titira sa iba pang lugar. Isinalaysay ni Tirmidhi at itinama ni Albani. Tingnan nyo, subhanallah. Ganon din tayo mga OFW. Naramdam din natin ang pangungulila, hindi lang sa mga tao. Nangungulila rin tayo sa ating lugar na nakigisnan, na ating mga namulatan, sa ating mga salita, sa mga lugar na ating napuntahan. Nangungulila tayo. Propeta nga, nangulila sa Makkah, pumunta sa ibang lugar. Kung hindi lang siya pinalaya sa mga tao, subhanallah. Kahit ang iba nga, galing syudad, pumunta sa probinsya, nangungulila sa traffic, nangungulila sa mga tao, sa mga maraming dumadaan sa daan, ayaw ng katahimikan. Normal po yan, mga kapatid, ang pangungulila. Ngunit, umasa talaga tayo sa habag ng Allah. Itong kagandahan sa turo ng Islam, kasi tinuturuan tayo na magiging positibo. Na kailangan umasa, humangad ng mga pangako ng Allah. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, binigyan nga siya ng pangako na balang araw, o aking propeta, pabalikin ka sa Makkah. Katulad ng sinabi ng Allah, innal ladhi farada alaykal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qala rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Sinabi ng Allah, katiyakan ang yaong nagtalaga sa iyo ng Quran ay talagang pabalikin ka patungo sa lugar na babalikan, o ang tinatawag na Makkah. Sabihin mo, ang aking Panginoon ang higit na nakakaalam sa sinumang nagdala ng patnubay at ang sa sinumang nasa malinaw na pagkaligaw. Allahu Akbar.
Nangako ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinaghawakan po ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa ating paghangad, sa ating pag-asa kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating pangungulila ay gumagaan talaga, kapatid. Na? Opo, mga kapatid, maaring magdulot ito ng lungkot sa atin. Ngunit, maari rin itong maging daan upang maging higit tayong maging matatag o kaya maging mapagtiis at maging malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kasi nga ang tao, hindi lang nakatuldok, dyan lang, hindi na siya makaalis, hindi na siya hahakbang ulit. Dapat bumangon ka, harapin mo ang realidad ng buhay. Huwag kang magpakulong sa mga nakaraan. Dapat tanggapin mo ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit ikaw ay nangungulila. Katulad ng sinabi ng Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusihim illa fi kitabi min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Sinabi ng Allah, walang dinatnan mula sa sakuna sa kalupaan at sa inyong mga sarili maliban na nasa talaan bago pa namin ito lilikhain. Katotohanan, ang mga iyon ay napakadali hinggil kay Allah. Allahu Akbar. Tingnan nyo, hinggil kay Allah, napakadali. Kaya lahat po ito, mga kapatid, ay mga itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bilang Muslim, dapat marunong kang umusad. At dapat isipin mo, mangungulila ka lamang sa mga mabuting gawa. Kung example, kakaunti na lang mga gawa mo, kaunti na lang ang iyong mga ibadat, dagdagan mo. Dagdagan mo. Dapat ganun ka sa pangungulila. Dapat dadalhin ka sa kabutihan. O kaya madagdagan palalo ang iyong pagsamba. Huwag na huwag mong hintayin. Mangungulila ka doon sa kabilang buhay. Subhanallah. Mali po yan. Ang iba kasi ganun mag-isip eh. Gusto nila enjoyment lang. Gusto nila magiging tamad, hindi magsamba, ayaw gumawa ng mga pampalapit kay Allah. Hindi nila alam sa araw ng paghukom, iba usapan doon. Tignan nyo, katulad ng sinabi ng Allah, hatta idha jaa ahaduhumul maut, qala rabbirji'un, la'alli a'malu salihan fima tarak, kalla, innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakun ila yaumi yub'atsun. Sinabi ng Allah, hanggat sanang dumating sa isa sa kanila ang kamatayan, sabihin niya, aking Panginoon, pabalikin mo po ninyo ako. Baka sakali makakagawa pa po ako ng mabubuti sa aking iniwan. Abat hindi. Tiyak na iyan ay salitang sasabihin niya at sa kanilang likuran ay mayroong harang hanggang sa araw na bubuhayin silang muli. Tingnan nyo, sila gustong bumalik. Bakit sila gustong bumalik? Gusto nilang yumaman? Kung bibigyan ka ng second chance? Hindi sila, ayaw nila maging mayaman. Gusto lamang makagawa ng mabuting gawa. Allahu Akbar. Kaya pasalamat ka, buhay na buhay ka pa. At nakakagawa ka pa ng kabutihan. Dapat ganun ka mag-isip. Mangungulila ka sa paggawa ng mabuting gawa. Hindi mangungulila ka kasi hindi mo nagawa dati. Kung kalukuhan lang naman, ay dapat layuan mo na yan, kapatid. Kasi nga, hindi na magiging biyaya yan ang pangungulila mo. Bagkus, itutulak ka lang sa bangin. Itutulak ka lang papasok sa impernong apoy. Kasi bilang Muslim, nag-iisip ng tama at matuwid, nag-iisip ng kabilang buhay, dapat ang iyong pangungulila na yan ay itutulak ka na magbalik loob ka na kay Allah subhanahu wa ta'ala. At itutulak ka sa pagsumikap sa paggawa ng mga kabutihan upang mapapalapit ka po kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun na ganun ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Kasi ang daan niya ay nagiging daan yan sa paglago ng ating espiritual. Kasi kapag nilago mo yung espiritual, lumago na rin ang iyong mental at pati na yun ang iyong pangangatawan. Kaya sa kapatawaran ng Allah, dapat doon po tayo mangulila, mga kapatid. Meron nga sa time ni Paraon. Sa time ni Paraon, may mga salamangkiro doon na hindi na nila kayang sumunod kina Firaun. Sumuko na sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa nakita nilang mga himala, tinanggap nila ang sinabi ni Musa at ni Harun. Ngunit dahil sa masamang tao si Paraon, hinatulan sila ng kamatayan. Hindi lang kamatayan, bagkus ipapako sila. Naputol ang kanilang mga magkabaliktarang paa at kamay. Puputulin nyo, subhanallah. Grabing parusa. Hindi lang kamatayan. Kaya, alam nyo, sa kwento ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi nila, qalu la dhayra inna ila rabbina munqalibun. Inna natma'u ay yaghfira lana rabbuna khatayana in kunna awwalul muslimin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi nila, walang kasiraan. Tunay na kami sa aming Panginoon ay manunumbalik. Tunay na umaasa kami sa napapatatawarin para sa amin ng aming Panginoon ang aming mga kasalanan, sapagkat kami ang naging unang mga mananampalataya. Tingnan nyo, unang mananampalataya sa time ni Musa a.s. sa pamamayanan doon kina Firaun. Nabilang sila sa mga unang mananampalataya. Ganon na ganon, mga kapatid. Ganon ang pag-iisip ng mga Muslim. Nangungulila sila sa kapatawaran ng Allah. Kahit sila naging masamang mga tao. Alam naman nila yan sa mga magician, mga salamangkiro. Kailangan nilang maghain ng alay sa mga demonyo para lumakas ang kanilang kapangyarihan. Kaya sa time na nakita ni si Musa, Allahu Akbar, tinanggap nila. At sila ang mga unang mananampalataya sa panahon na yun. Kaya ang pangungulila natin, mga kapatid, ay dapat dalhin talaga tayo sa kagandahan. Hindi dadalhin tayo sa makamundong karangyaan. Kasi kapag ikaw, tingnan nyo sa ngayon, pinupuno ng mga media ang utak ng mga tao ng makamundong karangyaan. Sabihin nila, kailangan magtrabaho ka para magkaroon ka ng ganito. Walang problema yun. Pero dapat dumaan ka sa tamang proseso. Hindi tatalon ka, gagawa ka ng mga haram para matugunan lang ang iyong kagustuhan. Mali. Kaya kung anong kaya mo at ginawa mo, kung ano lang ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi ginawa mo naman huwag mo sisihin sarili mo. Kaya, meron ngang hadith dito, an Anasin qala Rasulullah SAW, yahramu ibnu Adam wa tashabba minhu isnan hirsu alal mal wa hirsu alal umur. Sinabi na inulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang anak ni Adam ay tumatanda at bumabata sa kanya ang dalawa. Ang pagkamasigasig sa pera at pagkamasigasig sa buhay. Isinalaysay ni Muslim. Tingnan nyo, nakakatakot kaya ito, mga kapatid. Tumatanda tayo pero lumalakas, bumabata sa atin ang pagiging masigasig sa pera at maging masigasig sa buhay. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Maraming nabiktima dyan Una-una, ang ganda niya, kalaban niyang korupsyon. Bata pa siya, ang ganda ng mga pinagsasabi niya. Mga korupsyon niya, patayin. Tapos, tumanda na siya. Ganun. Parang ganito sa dito. Naging masigasig na siya sa pera. Tumatanggap na siya mga malita-malita. Audubillah.
Gusto niya na mabuhay ng matagal kasi marami na siyang pera. Hindi niya alam. Yan ang nakakatakot pala na yugto ng tao. Dapat kapag tumatanda ka na kapatid, alam na alam mo ang ganitong mga bagay. Kasi nga, mapapahamak ka talaga. Sa sobrang masigasig sa pera. Dapat maging masigasig ka sa pag-alala sa Diyos. Kahit tumanggap ka ng maraming pera, dapat dumaan sa tama. Yung tinatawag nating halal. Hindi dumaan sa mga haram. Kaya, yun ang isa sa mga natin mga kapatid. Kasi hindi natin malay, hindi natin lubos pa isip, baka dumating sa ating kamatayan sa ganitong sitwasyon. Dumating sa iyo ang kamatayan, kukunin ka na ng Allah. Tapos, ganun pang yung pag-iisip. Nagiging naging kuripot ka, nagiging gahaman ka, kung ano pa dyan mga pinanggagawa mo. Kaya, sa pangungulila natin mga kapatid, sa magandang buhay, ay dapat bawas-bawasan mo na yan. Kasi nga, kapag ikaw naloko o kaya nalinlang ng mundo, ay talagang mapapahamak ka kapatid. Kaya ang payo ng Propeta Salam sa hadith, sabi niya dito, na inulat ni Sahal bin Abu Sa'ad al-As'adi, radiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, at saka nagsabi, O mensahero ng Allah, gabayan mo po ako ng gawain kapag ginawa ko ito, ay mahalin ako ni Allah at mahalin rin ako ng mga tao. Sinabi ng Propeta Salam, talikdan mo ang mundo, mahalin ka ni Allah. At talikdan mo ang anumang nasa mga kamay ng mga tao, mahalin ka nila. Isinalaysay ni Ibn Majah at ginawang hasan ni Albani. Allahu Akbar. Kaya ang pagtalikod mong kapatid, ibig sabihin dito, sa mga makakatukso sa iyo. Kasi nga, ang ating pinakamatinding pangungulila, mga kapatid, tandaan ninyo to, ang pag-asa sa muling pagkikita natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang ating yun ang kaya ang pangungulila na ito, mga kapatid, dapat isipin mo, bumabalik talaga yan sa Diyos. Kasi pinaparamdam sa atin na merong Diyos, na merong kabilang buhay, na merong paraiso. Kasi ang mga nauna sa atin, lalo na si Adam at si Hawa, nandoon na sila galing. Binababa lang sila kasi nga nakagawa sila ng pagsuway. Kaya utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, tignan niyo, sinabi niya dito sa Quran, Kul nahbitu ba'dukum li ba'd adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Sinabi ng Allah, aming sinabi, bumaba kayo na magkaaway para sa bawat isa at mapapasa inyo sa mundo ang paninirahan at kasiyahan hanggang sa sandali. Yun pala hanggang sa sandali. Kaya nangungulila kayo sa paraiso, mga kapatid. Kasi nga, gusto pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, papasukin tayo doon sa paraiso. Kasi nga, dito, sandali lang po tayo dito sa mundo. Na binigyan tayo ng pagsubok. Ngunit kapag ikaw sumuway, katulad sa pagsuway ni Nanay Adam at ni Hawa, palalabasin at hindi ka papasukin doon sa paraiso. Kaya kailangan, hanggang nandito pa tayo sa sandali na ito, ay gumawa na po tayo ng kabutihan. Kaya pangungulila na ito, mga kapatid, alhamdulillah, at itinuro talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangungulila pala to sa Allah. Kasi nga, meron pang sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi dito, sabi niya, Kul na ya Adamu, inna hada aduhun lak wali zawjik, fala yukhrijannakuma minal jannati wa tashqa, inna laka alla taju fiha wala ta'ra wa annaka la tadma fiha wala tadha. Sinabi ng Allah, saka aming sinabi, O Adam, tiyak na ito ay isang kaaway para sa iyo at sa iyong asawa. Kahit wag kayong magpapataboy sa kanya sa paraiso at saka magdurusa. Katiyakan hindi ka doon magugutom na at ni hindi mahubaran
at tunay na hindi ka doon mauhaw at ni hindi maiinitan. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, pinalabas tayo dahil kay Satanas. Kasi nga si Satanas yun ang nag-udyok sa kanila sa paggawa ng kasalanan. Kaya dito sa mundo, huwag kang magpa-udyok, lalo na sa oras na ikaw ay mahina, sa oras ikaw ay nangungulila. Huwag kang magpa-udyok kay Satanas. Huwag kang makinig sa kanyang mga bulong kasi nga magdurusa lang po ang isang tao. Nakinig sa sinabi ng mga demonyo. Kaya sa pangungulila, mga kapatid, huwag ka sanang dalhin sa pagiging pabaya mo na sa mga tungkulin. Huwag mong gawin yan. Alam naman natin ang ating tungkulin, mga kapatid, lalo na mga pagsamba na yan. Dapat magiging matibay ka dyan. Mangungulila ka man, dapat bahagya, hindi pangkabuuhan. Parang ayaw mo na gumalaw, ayaw mo na mag-isip, ayaw mo nang lumabas. Mali po yan, kapatid, kasi dadalhin ka nga yan sa pagiging pabaya sa mga tungkulin. Kaya mas mainam, mga kapatid, katulad ng sinabi ng Propeta Salam. Sabi niya, innaka la tada syai'an lillahi azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun lakamin. Sinabi ng Propeta Salam, tunay na wala kang iiwan na anumang para kay Allah ang makapangyarihan maliban na palitan ito sa iyo ng Allah ng mas mainam pa kaysa rito para sa iyo. Isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Kaya mo na lang yan ang yung pangungulila, mga kapatid, ipasa Diyos mo na lang yan. Kasi nga, kapag ginawa mo yan, papalitan yan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mas mainam pa. Kaya sa pangungulila, sa mga bagay-bagay, mga kapatid, tandaan mo na hindi ka na yan ibabalik sa nakaraan. At saka, wag kang mag-aksaya ng oras sa mga pagdadalamhati. Sa halip, gumawa ka ng mabuti ngayon. Gumawa ka ng mabuti, yun mas mainam pa. Ngayon, hindi na sa nakaraan. Kasi ang pag-iisip natin, alhamdulillah, binigyan tayo ng isip. Pero wag kang magmalabis sa iyong pag-iisip. Lalo na sa pangungulila na yan. Gusto ng iba kasi, gusto bumalik sa nakaraan. Gagawaan ng mga time machine. Ang iba, subhanallah, lason talagang tinuturo sa tao magpakamatay para mag-reincarnate, mabuhay muli, papasok sa ibang nakaraan, subhanallah. Lason sa isipan yan eh. Bakit mo gagawin yan? Akala mo, biro-biro lang yan? Kapag ikaw nagpatiwakal, ibig sabihin yan, parurusahan ka ng paulit-ulit doon sa impernong apoy. Kung anong ikinamatay mo sa pagtitiwakal mo, ganun din ang gagawin mo. Kung tinusok mo tiyan mo, tutusokin mo rin yan. At kung anong sakit na ramdaman mo, ganun na ganun yan, paulit-ulit, auzubillah. Kung tumalon ka naman sa bundok, tatalon ka rin sa bundok. Kung anong sakit na maramdaman, paulit-ulit yan hanggang sa araw ng paghukom. Subhanallah, grabe parusa talaga, kapatid. Nakakalungkot. Kaya huwag kayong magpakamatay, huwag kayong magbitiw sa inyong buhay. Kaya yun, isa sa mga pinakamatitindi, mga kapatid. Kaya sana ang iyong pangungulila na yan ay huwag sanang hahadlang sa iyo sa pagsamba. Kasi ang ating pagsamba, patuloy yan hanggang sa kamatayan. Hindi ibig sabihin mag-stop ka ngayon kasi nangungulila ka. Hindi ganun. Mangungulila ka lang dyan. Pero huwag ka mag-isip ng titigil na. Huwag mong gayahin sila ni Paraon. Sila Paraon, gustong lagi na sa posisyon. Kaya tuloy, nauwi sila sa kasalanan. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit walang sino man ang naniwala kay Musa, kundi supling mula sa mamamayan ng may pagkatakot mula kina Firaun
at kanilang konsiho na uusugin sila at sa katiyakan si Paraon ay sadyang mapagmataas sa kalupaan at tunay siya ay talagang kabilang sa mga mapagmalabis. Kaya huwag natin gayahin sila Paraon mga kapatid kasi dinala sila sa kasalanan. Kaya tuloy naghihinayang sila sa kanilang mga kabiguan. Kaya mga Muslim po tayo mga kapatid, huwag mong sirain ang iyong kasalukuyan. Meron ngang isang hadith dito na napakatindi talaga ng emosyon ng babae. Sabi dito na inulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu na dumaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa babaeng umiiyak sa harap ng libingan. Kaya't kanyang sinabi, matakot ka kay Allah at magtiis. Sinabi ng babae, hayaan mo ako sapagkat hindi mo naman alam na ang aking dinadanas sa kahirapan at pagkaraan ay mayroong nagsabi sa kanya, yun ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya't pumunta siya sa pintuan ng propeta sallallahu alaihi wasallam at saka wala siyang natagpuan doong mga bantay. Kaya sinabi niya, hindi po kita nakilala kanina. Kaya't kanyang sinabi, ang pagtitiis ay taging nasa unang pagkabangga ng problema. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya mga kapatid, sana palakasin nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kinalalagyan at ang mga pangungulila na yan, huwag ka sanang magpasobra kasi mapapahamak ka lang. Sana dalihin ka ng iyong pangungulila sa magiging matatag ang iyong kaisipan, lalo ng iyong reliyon. Ganun po tayo sa pangangalaga sa reliyon. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.